O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, isang araw ay dumating si Siway para tignan ang apartment ni Takaoka. Pero nagulat ito nang lumabas sa likod niya ang pangit na si Chucky na nakangiti ng pangit na feeling close. Dumating si Takaoka na nakakatakot din ang aura. At mas nag-alala ang babae dahil sa pinag-uusapan ng dalawa na babae na ginawa nila ng video online. Pero isang insekto pala ang tinutukoy ng dalawa. Kaya pagpasok sa loob ay nag-alala agad si Siway para kay Sumika na sinabihan niyang umalis na ito at siya na ang bahala sa mga lalaki na nagpo-post ng malalaswang video online. Nakita pa ni Siway ang mga ulo ng fish na offering ng mga bida sa mga kasama ni Uncle na spirits. At nang marinig ni Siway ang salitang spirits ay natakot ito na agad hinila si Sumika na umalis. Pero saktong pumasok si Uncle na parang horror, at paglingon at pagngiti pa nito ay mas natakot si Siway. Agad na sinabi ni Siway na huwag silang isama sa mga fanatics ni Uncle. Akala ni Uncle kung yung YouTube niya ang sinasabi ng babae kaya sumagot siyang wala naman siyang masamang ginagawa. Sa isip ni Siway ay ang mga video ng mga babae na narinig niya kanina ang tinutukoy ni Uncle kaya mas natakot ito. Pero kalaunan ay napakamot ang babae nang malaman na YouTuber pala si Uncle. Dahil tinitignan ni Sumika si Takaoka na nakatayong parang ginto, ay napagtanto ni Siway na gusto ito ng babae. Lumapit si Siway kay Takaoka at ipinakita ang mga litrato nila ni Sumika noong nagkasama sila para malaman kung manyak ito. At natakot siya dahil harapan na na-zoom ni Takaoka ang boobs ni Sumika. Pero yung lalaki sa likod pala ang tinitignan ni Takaoka. May isa pang litrato na si Siway naman ang na-zoom ni Takaoka na kinabahala ng babae. Pero yung lalaki pala sa likod ng payong ang tinitignan ng bida. Naalala ni Siway ang batang Chucky na kilala din niyang cute noong bata. Pero nagulat siya nang tinuro ito ni Takaoka na yung kasama nilang lalaki sabay lapit at ngiti pa nito sa kanya. Lumapit si Uncle kay Siway at bigla na lang nitong binuksan ang memory viewer sa harap nilang lahat. Agad na pinigilan ni Sumika at Takaoka si Uncle at sinabing itago ang magic nito. Napagtanto ito ni Uncle at binalak na ma-erase ang memorya ni Chucky at Siway. Pero mabilis siyang hinawakan ni Takaoka samantalang hinila ni Sumika sina Siway at Chucky palabas ng pinto habang pinapaliwanag na Nintendo yung nakita nilang screen. Muli silang nanood sa experience ni Uncle sa kabilang mundo. Excited ang dalawa dahil naliligo sa hot bath ang nasa screen. Pero nadismaya sila dahil si Uncle lang pala ang naroon na paulit-ulit ang ginagawa kaya pina-fast forward nila ang palabas. Nakita nilang nakadamit na ng kimono ang elf kaya nagreklamo ang dalawa na hindi ipinakita ni Uncle ang nangyari. Kaya flashback ay ipinakita na naglakad magkasama ang dalawa at napunta sila sa isang bathhouse na Japanese ang sulat sa logo. Saka nagulat si Uncle dahil may kapareho din pala siyang nagmula sa ibang mundo. Nagtanong si Uncle kung nasaan na ang may-ari nito. Ngunit sumagot si Elf na patay na daw ito. Pumasok sila sa bathhouse at natakot ulit ang mag-ina ng innkeeper dahil sa itsura ng bida. Kaya naiinis ang bida. Sinabi ni Sumika at Takaoka na mas humble daw si Uncle sa Japan. Kaya sumagot si Uncle na tao kasi ang tingin ng mga tao doon kaya madali lang magpakabait. Hindi tulad sa kabilang mundo na orc ang palaging pagtrato sa kanya. Pagkatapos na nilang maligo ay naglakad sila patungo sa isang kwarto. Aalis sana si Uncle patungo sa iba pang kwarto ng bathhouse pero pinigilan siya ni Elf na sinabing wala nang available na room kahit na sila lang ang bisita sa gabi na iyon. Magiliw na sinabi ng bata na may inihanda naman itong room para sa mga emergency. Pero bigla itong natakot na naiiyak nang lapitan siya ni Elf. Pag-alis ng bata ay muling masaya si Elf na kinausap si Uncle at pumasok sila ng kwarto. May dalawang higaan sa sahig at excited humiga ang Elf. Pero hinila ni Uncle ang sariling higaan papasok sa isang closet at doon daw matutulog. Saka sinabihan ng good night si Elf. Naiinis si Elf dahil isang buwan daw niyang hinanap si Uncle. At natulog na lang siyang nakadapa na malungkot dahil walang magic na mangyayari sa gabing iyon. Pero nagulantang siya nang gapangin siya ni Uncle na sumunod pala sabay hawak sa paa niya. Minasahe ni Uncle si Elf na kunwari ayaw pero sarap naman ito. Mapupunta na sana sa parte na pinakaabangan natin. Pero biglang pinatigil ni Takaoka ang pangyayari at sinabing hindi daw ito pwede para sa mga batang nanunood na tulad mo. Saka natigil din si Uncle na gumamit ng magic para buksan ang pinto. Naroon pala sina Alicia at mga kasama nito na nakikinig ng Beng Beng Chocolate. Nagpalusot ang mga lalaki na si Alicia ang mastermind, kaya sinabi naman ni Alice na nais nilang malaman kung anong relasyon ni na Uncle at ng Elf. Kaya galit si Elf na parang papatay ang aura nito. Ikaw ba naman ang nabitin sa iyong pinakaaasam-asam na kayamanan at biglang hindi mo nakuha dahil lang sa kapitbahay mong chismosa? Ngunit nang sinabi ni Alicia na nalaman na nilang couple sina Elf at Uncle ay biglang masaya ang ngiti ni Elf.
At pinuri-puri din nito ang hero na masaya din. Ibinigay ng mga lalaking adventurers ang share na pera ni Uncle na agad nitong ibinulsa. Hindi na daw kailangan bilangin ni Uncle ang pera dahil mga friends naman niya ang mga adventurers. Kaya nagbago ang ekspresyon ng mga ito na naging masaya. Nagyabang naman si Elf kay Alicia na si Uncle daw ang nagsuot ng singsing sa kanya. Saka nagtanong kung sino sa dalawang adventurers na lalaki ang magiging kasintahan ni Alicia na kinabahala ni Alice. Pero walang interest ang dalawang lalaki dahil kababata naman nila si Alicia. At feeling ni Sumika ay ganun din ang sitwasyon nila ni Takauka. Ipinakita ni Alicia ang staff na kinuha nila sa Dungeon of Black Magic. Pero hindi na ito black dahil pininturahan na ito ni Alicia para gumanda kaya nadismaya si Elf na gusto sanang makita ang original na disenyo nito. Nasabi ng dalawang lalaki na para sa kanila na walang magic ay kinailangan nilang magpalakas ng fighting skills para lumakas. Ayaw nila itong ipakita kay Uncle kaya ginamit ni Uncle ang Mind Reader Tube at pinanood ang training ni Nariaga at Edger na parang naglalaban sa Capcom. Nakita ni Elf ang sampayan nilang artifact kaya naging interesado ito. Iniwan daw ito ng mga adventurers sa malayong bundok kaya agad na inilabas ni Elf ang jetpack nito. Saka din umalis agad. Nag-uusap sila kung ligtas ba si Elf, nang biglang dumating ang isang nilalang kasama ang nasusunog na paligid. Lumapit ang Attack on Titan na kinatakot din ng batang naroon na hindi makagalaw. Sinubukan ni Uncle na gamitan ng magic ang lumilipad na mga ibon sa itaas. Pero wala siyang magic. Nasil pala ang lugar na iyon ng magic kaya sinabi ni Uncle na bahala na ang mga mandirigma at aalis na siya. Tinulungan ni Alicia ang bata. Samantalang tumakbo si Uncle palayo at napakahina nito kung walang magic. Epekto daw iyon ng paglalaro ng ML maghapon na nakaupo lang at walang exercise. Feeling naman ni Nariga at Edger na parang kaharap nila yung nag-inspire sa kanila para maging malakas na mandirigma. Sinabi ni Takauka at Sumika na si Uncle ang tinutukoy ng dalawa kaya nang inagsasaya si Uncle. Ngunit nang sabihin ni Nariga at Edger na ibang nilalang pala ay natigilan si Uncle na na-frustrate at umalis para daw umihi. Ngunit pag-alis ni Uncle ay sinabi ng dalawang mandirigma na idol din nila si Uncle. Kaya kahit sabihin ni Takauka at Sumika na idol din siya ng dalawa ay naiyak na ito at nagkulong ng banyo. Ipinagpatuloy nila ang panonood at nakita nilang gumamit si Uncle ng wind magic paper na pinalipad siya sa ere, at ginamitan ng fire magic paper ang isang ibon. At bago siya bumagsak ay gumamit siya ng ice magic paper at ligtas na bumagsak kahit nakita ang puwet. Aatakehin sana siya ng isa pang ibon pero naletsin ito na nataman ng laser. Ito pala ay galing sa bundok na pinuntahan ni Elf para kunin yung bagong armas na Skullbard. Isa itong ancient artifact na nagbabago ng anyo na pwedeng maging espada at baril. Nagpapansin ito kay Uncle na hindi siya tinitignan. Nakabalik din si Uncle na nanunood at ipinaliwanag nitong yung mga ibon ang dahilan kaya hindi niya ma-access ang power ng mga spirits. May kakayahan daw ang mga ito na mag-bad breath ng hangin na kinatatakutan ng mga spirits. Kaya hindi pa rin makagamit ng magic si Uncle. Pinuntahan ni Uncle ang mga kasama pero nakita niyang parang naging zombie sina Edger at Rega kasama ang bata. Dahil nasa ilalim sila ng kapangyarihang hipnotismo ng pangit na halimaw. Agad na pinaghilom ni Alicia ang sugat ni Uncle habang tumatakbo sila. Pero hindi daw niya kayang matanggal ang pagkakahipnotismo ng mga tao. Kaya agad inactivate ni Uncle ang ancient weapon na hawak ni Alicia at lumipad ito sa ere at nakulong sila sa liwanag. Nadaganan ni Uncle si Alicia na parang Samaritan position. Kaya hindi makapag-isip ang babae kahit na inuutusan na siya ni Uncle na gamitin ang power. Kaya ipinaliwanag ng babae na kailangan kasing huwag siyang anuhin ni Uncle para makapag-concentrate. Ginamit ni Alicia ang magic na pakikipag-isa ng isip kina Edger, Rega at ng bata gamit ang power ng magic staff. Kaya nakalaya ang mga tao sa pagiging zombie. Ngunit pagtalikod ni Alicia ay naroon na ang halimaw na balak siyang suntukin. Pero bigla niyang ginamit ang fighting skill ni Rega at sinuntok ang halimaw sa tiyan na naitapon. Ito daw ang side effect ng paggamit ni Alicia sa magic ng staff na kapag nakipag-isa siya ng isip sa iba ay nakukuha din niya ang skills ng mga ito. Dahil nasaktan ng halimaw ay tumakas ito na sinunog pa ang bakod at nagtawag ng mga fire beast. Pinigilan ni Uncle ang pag-atake ng mga fire beast gamit ng kadena. Saka din naghanda ng magic circle para magtawag ng water spirit. Umatake ang mga nakatakas na fire beast. Ngunit lahat ng mga ito ay kinagat ng mga water spirits na parang ahas at dinala sila sa ere. At sa utos ni Uncle ay kinagat ito ng water spirits kaya tigok silang lahat. Saka din umulan sa paligid dulot ng water power ni Uncle kaya natigil ang problema. Nagpasalamat ang nanay at tatay sa mga adventurers at mga heroes kahit sinasabi ng mga ito na hindi sila ang dahilan nito. Samantalang inayos naman ni Uncle ang hot spring pool na binalutan niya ng barrier.
Nasabi ni Reagan na malakas daw ang barrier kaya ipinaliwanag ni Uncle na nakagawa na siya dati ng mas malaki na ganon. Kalaunan ay pinuntahan ni Alicia si Uncle na naliligo sa hot spring. Dahil nasira ang bahay ay nagmix na ang lalaki at babae. Inakala ni Uncle na walang damit ang babae pero kitang-kita pa rin naman ang bakat ng nasa loob. Hindi alam ni Alicia na natastes ang sinulid ng damit niya kaya biglang nakita ni Uncle ang tinatago niya. Kaya agad gumamit ang bida ng memory erasing spell sa sarili at nag-nosebleed siya. Nagulat si Alicia nang masabi ni Uncle na kakabente lang niya. Akala kasi ni Alicia na nasa mahigit 30 na si Uncle dahil sa itsura nito. Ngunit nalaman ng babae na mas bata pa ito ng ilang buwan sa kanya. Sinabi ni Alicia na wala daw siyang memorya sa kanyang isipan bago siya maging 9 years old. Sinabi nitong gamitin ni Uncle ang power para alamin kung ano ang nangyari. Pwedeng naging biktima daw ng goblin ang mga magulang nito. Basta ang alam lang niya ay naligtas siya ng ilang mga sundalo at dinala sa isang monasteryo at binigyan ng pangalan na Alicia. Nang malaman ni Uncle na mahalaga daw kay Alicia ang memorya ng babae, ay nasabi ni Uncle na 2 beses niyang tinanggal ang memorya ng babae. Noong kinalaban nila ang mga goblin, at noong nagpunta sila ng Black Dungeon at shortcut na kinuha ang ancient artifact na armas ng babae. Nasabi ni Alicia na dapat daw pala ang pagiging hero na title ay si Uncle ang may-ari. Pero sinabi ni Uncle na hindi pwede dahil ordinary lang siya. Sinabi ni Alicia na nakita nitong si Uncle ang gumawa ng barrier ng city. Kaya sumagot ang bida na siya din kasi ang nangsira nito in the first place. Ipinaliwanag ni Uncle na nagmula siya sa ibang mundo at sinubukan lang niyang sirain ang barrier ng city baka sakaling mabuksan ang isang portal pabalik sa mundo. Sinabi ni Alicia na alam niyang hindi masama ang bida. Ngunit ayaw na niyang gamitan siya ni Uncle ng pantanggal ng memorya. Dahil mahalaga daw sa kanya na maalala ang tungkol kay Uncle. At maging si Uncle ay hindi din niya pwedeng tanggalin ang memorya tungkol sa babae. Napagtanto din ni Alicia na tinanggal ni Uncle ang memorya niya kanina sa nakitang kwan ng babae. Pero naging interesado ulit si Uncle at sinabing ma-replay nga ang memorya pero pinigilan siya ni Alicia. Dahil naging makulit si Uncle ay ipinasara ni Alicia ang mata ni Uncle at balak na tanggalin ang saplot para ipakilala si Jenjen na kalbo. Pero bago pa niya ito magawa ay biglang tumagos ang bala ng baril ni Elf sa barrier. Saka din pinagbabaril pa ng Elf ang kinaroroonan ng dalawa kaya tumakbo na si Uncle para magtago. Samantalang naiwan si Alicia na iniisip pa rin kung ano ang itatawag nito kay Uncle na nalaman niyang mas bata pala sa kanya. Inakala ng dalawa na noong pumasok si Uncle sa banyo kanina ay nagtampo ito at tinanggal ang memorya. Pero ginamit daw ni Uncle ang skill na pag-suppress sa nararamdaman nito. At tinuro din niya ito kay Takauka. Pero ayaw ni Sumika dahil gusto pa rin niyang main love ang lalaki sa kanya. Minsan ay inutusan si Uncle na puntahan ng isang umaawit na halimaw sa gubat. Napakalaki nito at dinig na dinig ang maganda nitong boses sa nagpupunta ng gubat. Ginamit ni Uncle ang magic at mabilis na tumakbo para tagpasin ang inakala nitong halimaw. Ngunit natigil siya at nabundol sa ice na nagkumpol-kumpol dahil si Mabel lang pala ang pinagkamalan nilang kumakanta na halimaw. Sinabi ni Mabel na umalis na daw siya sa pagiging knight kahit na maganda ang sahod dito dahil na-inspire siya kay Uncle. Delikado daw na tumira doon ang babae dahil sa mga nagkalat na mga halimaw sa paligid. Pero sumagot ang babae sabay pakita na may cloaking device ito na kayang maging isang monster dog, na nilaro-laro pa ni Uncle ang ulo. Ipinaliwanag ni Mabel na tahimik ang lugar na iyon at mas gusto niyang tumira doon habang buhay. Ngunit biglang nagseryoso si Uncle na sinabing papatayin na lang niya ang babae kung mananatili doon. Natakot naman si Mabel na sinabing aalis na lang doon. Sinabi nitong malungkot na maging ang lugar na iyon ay iiwan din niya at hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Kaya nag-bonfire ang dalawa at nagtanong si Uncle kung naibenta na ba nito ang singsing na bigay niya. Itinago pala ito ni Mabel at sinabing hindi ito ibebenta. Naisip ni Uncle na pwede namang maging maestro o mang-aawit si Mabel dahil maganda ang boses nito. Maganda rin siyang babae kaya pwede siyang makaipon ng malaki kung nasa Japan lang sila bilang isang entertainer. Nasabi ni Mabel na gusto nitong pumunta ng Japan. At gusto din ito ni Uncle pero hindi alam kung paano makakabalik pa uwi. Kaya natigilan si Mabel at malungkot na tinignan siya. Sinabi ni Mabel na kakantahan niya ang lalaki kahit na hindi siya sanay na kumakanta sa harap ng ibang tao. Nag-fast forward si Uncle sa mga practice ng kanta na tinuro niya kay Mabel. Kumanta nga si Mabel at narinig nila ang tunog na paborito ni Uncle. Ngunit napanganga ang dalawang mas bata dahil ang tunog ng arcade na kumyong ang pinakanta ni Uncle kay Mabel. Ngunit gustong-gusto ito ni Uncle na ginawang una ng legs ng chicks. Dahil dito ay naging mas masaya si Mabel at napakanta ito ng isa pang kanta na tinuro pa rin ni Uncle pero mas maganda ang tunog na kinarelax ni Uncle.
Habang nasa ganun silang sitwasyon ay dumating ang mga sundalo na naisaktan ang bida. Sinusundan pala nila si Mabel at nang gagalaw na sila ay bigla silang inatake ni Elf gamit ng makabago nitong sandata. Nasabi ni Uncle na tinulungan siya ng Elf ng gabi na iyon. Pero para kina Takao-ka at Sumika ay punong-puno ng selos ang mata ng Elf na pinagmamasdan sina Mabel at Uncle. Kalaunan ay nagpakita si Elf kay Uncle at galit ito na nagtanong kung saan pupunta sina Uncle at Mabel pag alis. Nasabi din itong bakit kapag sina Mabel at Alicia ang kausap ni Uncle ay tinatawag niya ito sa pangalan pero siya ay hindi. Kaya sinabi ni Uncle na hindi naman kasi niya kilala ang pangalan ng Elf. Nainis daw si Uncle dahil tinawag ulit siyang walang alam ni Elf. Kaya sinabi din ni Elf na hindi kasi sinabi ni Uncle ang tunay niyang pangalan. Kaya sinabi ni Uncle ang tunay na pangalan. Isinulat din nito sa lupa ang pangalan sa Japanese. Dahil dito ay nawala ang galit ng Elf. Yosuke pala ang pangalan ng ating bida. Nagtanong ang bida kung ano ang tunay na pangalan ng babae at sinabi din ng Elf. Ngunit dahil sa haba nito ay hindi makayang masabi ni Yosuke. Kaya naiinis ang babae na tumalikod. Sinabi ni Yosuke na bibigyan niya ng nickname si Elf base sa pangalan nito. Ngunit ayaw daw ng Elf dahil pangalan niya iyon bilang isang royal blood na Elf. Pero ipinaliwanag ni Yosuke na ang nickname na ibibigay niya ay katawagan sa isang mamahaling bato sa Japan. Dahil ganun din daw kaganda ang mga mata ni Elf. Naging bola-bola na si Uncle. Try mo ring sabihin ito sa kaklase mong babae, tiyak na magiging mabait siya sa iyo. Pumayag naman ang hindi mapakali na Elf na tawagin siya ni Yosuke na Zoe. At sinabi ng babae na huwag daw silang magtawagan ng kanilang mga tunay na pangalan sa harap ng ibang makakarinig dahil secret lang nila iyon. At siya lang dapat ang nakakaalam ng tunay na pangalan ng bida. At masaya naman sina Sumika at Takao-ka sa nangyari. Lumabas si Mabel mula sa kakahuyan na binati sila. Agad nitong nakita ang singsing ni Elf na kinablush ni Elf. Nagtanong si Mabel kung anong ginagawa nilang dalawa doon habang hinihimas-himas ni Elf. Kaya tinuro ni Uncle ang destinasyon nitong shrine na naroon. Naisip ng dalawang babae na taga-ibang mundo lang ang may halaga ang mga shrine. Ginamit ni Uncle ang power at pinasabog ang shrine kung saan lumabas ang tagapagbantay nitong spirito. Inilabas ni Uncle ang mga magic powers nito at handa na daw mag-all-in para sirain ang nasa harapan. Ngunit pinatigil muna ni Takao-ka at Sumika ang video at nasabi sa Uncle na delikado ang pagsira sa mga shrine dahil nagdudulot ito ng calamity. Pero sinabi ni Uncle na ginagawa niya ito baka sakaling makabalik sa sariling mundo. Saka din nalaman ng dalawang mas bata na kasama pala ang iba pang shrine sa mga nauna ng sinira ni Uncle. Kaya naisip nilang baliw ito. Ginamit ni Uncle ang laser attack nito laban sa kalaban na halimaw pero hindi ito tinabla na muling nabuo. Sinabi ni Elf na divine magic daw ang kalaban nila kaya hindi ito pwedeng mamatay. Naglabasan ang mga halimaw na namatay sa lugar na iyon. Kaya inatake ito ni Elf gamit ang bagong skullbard nito at sumabog ang mga halimaw. Tumulong din si Mabel na patayin ang mga ito gamit ang kanyang ice power. Ngunit muli lang nabubuhay ang mga halimaw na kanila nang napatay. Sinabi ni Uncle na lalapitan niya ang mga ito para masunog. Ngunit paglapit niya ay nagpower ang malaking multo kay Uncle na natigilan sa pag-atake. Bigla niyang hinarap sina Elf at Mabel. At wala sa sarili na nagpalabas ito ng malakas na fire phoenix. Habang papalapit ang apoy ay mabilis na tinalo ni Elf si Mabel kasabay ng pagtapon nito ng magic barrier gamit ang papel. Kaya naligtas silang dalawa ni Mabel at hindi nasunog. Samantala ay hindi pa rin nakalaya si Uncle sa kapangyarihan ng kalaban. Nagpalabas ng espada si Uncle, pero mabilis na dumating si Reagan na sinuntok ang mukha nito na naitapon. Dumating sina Alicia at ng dalawang adventurers doon para daw labanan ng singing demon. Namukan siya ni Elf kaya nagulat din si Alicia na si Elf pala ang balak nilang tulungan. Kaya masaya din si Sumika at Takao-ka dahil nagkakasama ang mga chicks ni Uncle. Napagtanto ng mga adventurers na si Uncle pala ang inakala nilang orc na sinuntok ni Reiga. Lulunasan sana ni Alicia si Uncle pero sinabi ni Elf na nasa kontrol ito ng isang spirito na walang katawan kaya hindi nila matalo-talo. Dahil dito ay ginamit ni Alicia ang power ng staff para makipagpalitan ng pag-iisip kay Uncle. Hindi na siya napigilan ni Elf. At nakita niya ang sekreto ng ating bida na mahilig sa paglalaro ng computer noong bata pa ito. Nagising ulit si Alicia na hawak na ng mga kasama. Sinabi nitong may kadiliman daw sa pag-iisip ni Uncle at nasabing kaharap ng batang Uncle ang isang masamang box na inimpluwensyahan siya. Tumayo naman si Uncle na sinabing huwag siyang pagtawanan ng mga kasama dahil sa bagay na hindi nila alam. Kinuha ni Uncle ang kulungan ng Red Dragon na tinalo niya at itinapon sa malaking multo na kalaban nila. Naging malaki ulit ang dragon na sinipsip ang kapangyarihan ng malaking multo.
Balak daw ni Uncle na hayaan ang dragon na higupin ang kapangyarihan ng multo sa kanya ito tatalunin. Sinabi ni Alicia na mas lalong lumakas ang dragon dahil sa pagkain nito ng kapangyarihan ng isang god. Paano daw niya ito tatalunin kung sakaling kontrolin ng dragon ang utak niya? Kaya napanganga si Uncle dahil wala pala itong plano. Nasabi na lang ni Uncle na gagamitin niya ang power ng God Freezing Sword ni Mabel. Pero nanginginig na pala si Mabel sa takot na natutunaw ang ice cream sword nito. Saka napatago sa likod ni Alicia dahil sa malakas na dragon. At napakamot na lang sa ulo ang mga tao. Sinabi ni Elf na tatalunin pa rin nila ang kalaban. Gamit daw ang espada niyang rechargeable ng malakas na power. Balak niyang gamitin ang power ni Uncle para ma-charge ito at atakehin ang dragon sa isang tirada lang para patayin ito. Nasabi ni Alicia kung paano na kapag nakontrol ng dragon ang utak ni Elf. Pero may protection stone daw sa noo ng babae kaya hindi ito mangyayari. Sinabi din ni Elf na dapat mabilis nilang aatakehin ng dragon habang nasusunog siya ng firepower ng dragon. Kaya natigilan ang mga adventurers dahil mamamatay daw si Elf kapag ganun ang proseso. Kaya ipinaliwanag ni na Elf at Uncle na tinalo na nila minsan ang dragon kahit wala pa yung God Freezing Sword na armas ni Mabel. Dahil dito ay nasabi ng mga adventurers na wala palang silbi yung espada ni Mabel. Kinausap sandali ni Alicia si Uncle at sinabing hindi pa nito nasabi ang sekreto ni Uncle na nalaman niya sa mga kasama. Aksidenteng naipaalala niya ang natanggal sa memorya ni Uncle sa pool. Kaya sinabi ni Uncle na gawin na lang nila ulit. Sang-ayon sana si Alicia pero biglang sumigaw ng malakas si Elf at ipinakilala daw sina Alicia kay Mabel. Nagpakilala din si Mabel ng walang confidence. Pero dahil excited sina Alicia at ng dalawang lalaki na makilala siya ay proud siyang nasabi na dati siyang knight. Kaya nasayangan ang mga kaharap dahil hayahay ang trabaho na iyon. Muli silang bumalik sa sitwasyon na nasa laban sila kontra sa dragon. Itinaas ni Elf ang dalawang kamay na parang nagpapabuhat kay Uncle. Kailangan daw kasi niya ang bilis ni Uncle. Pero naaasiwa si Uncle kaya ginamit nito ang kadena para buhatin ang Elf na nadismaya. Sinabi naman ng masayang Mabel na hindi na nila kailangan ang tulong niya. Kaya malaki ang ngiti nito na nagpaalam para umalis na. Pero siya pala ang apple of the eye ng dragon dahil siya ang may hawak ng ice sword. Kaya napatago ulit siya sa likod ni Alicia. Ngunit mas nabahala siya nang sabihin ni Uncle na gamitin nilang patibong si Mabel para atakehin ang dragon. Hindi na nag-isip si Mabel na bigla na lang tumakbo para atakehin ang dragon. Pero natigil siya nang magtapon ng malaking bato ang kalaban. Buti na lang at mabilis siyang sinaklalahan ni Alicia gamit ang espada at sinira ang bato. Ito daw pala ang skill ni Edgar na kanyang nakupya. Kaya napahanga si Mabel. Nang sila na lang ay naramdaman ni Uncle na kunwari lang pala matapang si Elf kanina dahil natatakot ito. Sinabi ng Elf na ginawa niya iyon para mabuhay ang teamwork ng mga kasama nila at hindi maramdaman ang nangyari sa kanya noon. Naintindihan daw ito ni Uncle at nagtitigan sila habang busy sa laban ang mga kasama. Nakita ng dalawa ang pagiging seryoso ng sitwasyon kaya naghanda sila para isakatuparan ng plano. Pinatigil muna ni Takao-ka ang palabas dahil na-touch siya dahil sa ganda ng fantasy na napapanood. Nang ayos na ay muli niyang pinaplay ang video. Tumalon sina Zoe at Yosuke palipad sa dragon. Nagpalabas ng fire breath ang dragon na sinanggan ni Yosuke gamit ang power nito. Saka din binalaan si Zoe ng mga armas ng dragon na dapat niyang iwasan. At malakas niyang hinagis ang babae sa ere. Ginamit ni Elf ang booster ng armor para makalapit sa dragon. Nasinabayan din ni Mabel ng kapangyarihan ng kanyang espada at sinaktan ng dragon. Sinamantala din ito ni Yosuke na nagpalabas ng energy vault sa himpapawid at pinag-charge ang espada ni Zoe. Dahil sa lakas ng puwersa ng dragon at lakas ng puwersa ng kapangyarihan mula kay Elf ay nasira ang espada ni Mabel. Kaya nasaktan ng mga nabasag na yelo ang mga adventurers. Ganun pa man ay inactivate ni Zoe ang tunay na lakas ng armas nito kaya ito humaba. Naging mahaba itong laser sword na mabilis niyang ginamit pang atake sa dragon. Pagkatapos mawala ng dragon ay natigilan si Zoe na nakatayo sa ere. Pero agad siyang sinalo ni Uncle na concern sa kanya at hinawakan ng kamay. Kaya masaya ang babae na hinila ang bida at magkahawak silang nahuhulog sa ere. Hinawakan ng mahigpit ni Zoe ang kamay ni Yosuke saka din sinabing nagtagumpay sila. At sa unang pagkakataon ay hinila ni Yosuke ang elf na kanyang binuhat. Kaya sumandal naman si Zoe. Kaso ay naamoy kasi ni Uncle ang amoy ng ulo ni Elf na amoy na sunog na popcorn. Kaya tuloy nahiya ang Elf na gumalaw-galaw kaya sila nahulog. Mabilis din na muling hinuli ni Uncle ang apoy gamit ang mahiwagang bote. Dumating ang mga kasama nila at patawa-tawa na sinabi ni Mabel na dapat siyang purihin ni Uncle dahil sa pag-assist nito. At nagulat siya nang purihin naman siya ng bida.
Nagpasalamat din si Uncle sa mga kasamang naroon dahil sa kanilang tulong. Saka sinabi kay Mabel na proud ang Ice Clan dahil sa kanyang ginawa. Bumulong si Alicia na mabuti daw at pinuri siya ng bida. Kaso ay loko-loko itong Mabel at kunwari malakas na sinabing gusto daw mabuhat ni Alicia. Kaya hinuli nga siya ni Uncle sa balakang at inilipad din sa ere at napawaw siya sa sarap. Pagbaba nila ay gusto din daw ng mga lalaki ang lumipad kaya pareho silang dinala ni Uncle. Samantalang galit sa selos si Elf kaya tinuro ni Alicia si Mabel na salarin. Inakala daw ni Mabel na nakakatawa ito pero naiinis ang dalawang babae sa kanya. Kalaunan ay nagpasalamat ulit si Uncle kay Mabel ng gabi na kantahan siya at makatulog. Sinabi ni Mabel na secret lang nila ito pero binigyan ulit ni Uncle ng singsing si Mabel na muling kinainis ni Elf. Saka sinabi pa kasi ni Uncle ang tunay nitong pangalan sa dalawa pang babae kaya mas nainis si Elf. Kaso ay mas gusto ni na Alicia at Mabel ang nickname niyang iba. Sinuntok-suntok siya ni Elf kaya nahulog yung bote na nilagyan niya ng apoy. Sinabi ni Uncle na may nakita siyang pangyayari sa dibdib ng apoy. Kapag nagamit niya ito ay pwedeng maging daan para makaalis siya ng mundong iyon. Mas lalong inilabas ni Elf ang espada at desperado na naisirain ang bote na tinatago ni Uncle. Inakala ni Sumika na ginamit nga ni Uncle ang dragon kaya siya nakabalik sa mundo. Ngunit pinigilan siya agad ni Takaoka na huwag ma-shortcut ang kwento. Lumabas muna sila saglit at kumain ng ramen. At sa daan pag-uwi ay naalala ni Takaoka na marami na pala silang pinagdaanan kasama ang tito at si Sumika. Naging masaya na daw siya sa ganun na pamumuhay. Palagay na daw si Takaoka kay Uncle na inakala niyang mabait. Ngunit biglang nagbukas ang memory viewer screen. Sa pagtatapos ng series ay nakita na lang ng nag-alala ulit na Takaoka na inaresto pala si Uncle at ikinulong noon.